Nasa linya na ngayon si Attorney Cleto Monsato Jr., ang Chief of Compliance po and Monitoring ng National Privacy Commission. Magandang umaga po, Attorney Cleto. Magandang umaga po sa Good, inyong lahat po. good morning po, sir. At puntahan po natin ito pong issue ngayon ng di umano'y data breach sa ahensya nga po ng NBI. Natanggap nyo na po itong report na itong hacking incident na may kaugnayan po doon sa mga inilabas na online forum and even sa blog post? Currently po, wala pa po tayong nare-receive na any breach notification or report galing sa National Bureau of Investigation sa amin pong data breach notification and management system. So hindi pa po nagno-notify sa inyo ang NBI as of now? Yes po, as of now, wala pa po tayong nare-receive po na report or notification of any breach po galing sa NBI. Oo. Under the law po ba, Attorney Cleto, pagka nagkaroon ng data breach ang isang ahensya o isang private institution, gaano katagal bago po mag-notify sa inyo yung agency? Under po sa aming NPC Circular 2016-03, they are required po to report within 72 hours upon knowledge or if there is already a reasonable belief na meron na ngang personal data breach na nangyari. So within 72 hours, pero once po meron kayong matanggap naman, halimbawa o marinig na balita na may hacking incident sa isang ahensya, kayo po ba mismo ay makikipag-ugnayan na dun sa agency involved kahit wala pa yung 72 hours or aantayin nyo po talaga yung 72 hours na iyon? Yung mga ganito po kasing sitwasyon, lalo na po if may mga information of alleged data breach, kahit po hinihintay po namin yung notification o report galing sa NBI. Nagsimula na rin po kami mag-conduct ng investigation to verify. Opo. Oo. So nag-start na po kayo on your own kahit wala pa ang notification from NBI. Sa mga paunang investigasyon po ninyo, ano pong katotohanan dito sa data breach na ito? For now po, we're still verifying if indeed this is an alleged breach coming from the NBI. So, much better po if we kompletuhin po muna namin yung investigation and we really seek the assistance from the National Bureau of Investigation if indeed na totoo or hindi yung alleged data breach na sinasabi sa social media. Opo, dapat mo naman talaga igalang natin po yung proseso niyan na manggagaling mismo sa NBI, and ang NBI po naman sa pamamagitan po ni Director Jimmy Santiago naglabas na po ng klarifikasyon na ito raw po ay third party provider na sinasabi niya kung sakali man daw po at hindi mismo yung NBI database. Sir, gaano po dapat maging transparent po dito ang ahensya under your rules po para malaman ng mga kung sakali man po na positive nga itong report na ito, malaman po ng publiko na na mayroong breach na nangyari doon sa mga informasyon nila. Ang importante lang naman po dyan, Sir Ted, since sa amin we consider these entities as controllers or kumokolekta ng personal data ng ating mga data subjects, sana meron silang existing security measures para handa po sila sa mga any attempts to commit any data breach or attack sa mga personal data na meron sila or kinokolekta nila. Opo. Sir, ito hong Deep Web Connect ang naglabas ng informasyon sa kanilang Facebook page. Ano ho ba ang dating sa inyo ng grupong ito? How credible is the group so far sa lahat ng kanila pong inilalabas na informasyon tungkol sa kanila pong pagbabantay nga sa iba't ibang sa iba't ibang tanggapan, particularly po sa gobyerno na pinapasok ng hackers? Opo, and information po with involving po yung mga personal data ng mga data subjects po, we take it very seriously. So kahit anong information na nakikita po namin na sinasabing may alleged na data breach or may alleged na cyber attack, we make sure or we
verify whether that information is true or valid. Kasi yun nga, para po maprotektahan yung mga data subjects natin. Opo, opo. Sige po. So, sir, sa ngayon po, hango sa inyo pong pag-monitor din, hindi ho ba araw-araw na nangyayari ito? Yung attempt na pasukin po iba't ibang mga sistema po, computer system ng government agencies? Yes po. Kasi alam naman ho natin, nasa digital age na po tayo. And personal data is very valuable nowadays. So marami po talagang attempt na mag-hack or mag-breach, makakuha lang ng personal information kasi maaaring gamitin yan sa pag-scam or identity theft. Yun po. Opo. And sa punto pong ito, sa ngayon ho, ang NPC so far po, ilan pong government agency ang may pending case po sa inyo concerning po yung breach nga po ng information sa kanilang IT system? Naku po, Sir Ted, pagpasensyahan niyo man po, hindi po ata ako privy to know kung ilan na po ang mga pending na government. Sige. Opo. Pagpasensyahan na po. We understand, attorney. Sige po. So, sa puntong ito, sa NBI po, ang official po ninyo na statement ay maghihintay pa po kayo muna ng official report ng NBI at hindi kayo magkukusa na obligahin sila na kayo na ang magsabi sa kanila na maglabas sila. Hintayin niyo muna sila. Yes, Sir Ted, it's based also in our NPC circular. Okay. Sige po. Yung pong sa PhilHealth, sir, are you familiar with that? Yung pong 42 million na mga members po ang nakompromiso yung kanila pong mga data. Meron ba kayong informasyon po dito sa kasi hanggang ngayon wala pa pong dito konkretong aksyon ang PhilHealth Management para po impormahan, abisuhan po through registered mail ang lahat ng 42 million PhilHealth members. Nako, Sir Ted, in relation sa PhilHealth, meron na ho atang desisyon ang komisyon tungkol dito. Opo, meron na pong desisyon. Kasama sa desisyon po, attorney, yung mismong pag-oobliga sa kanila na sulatan ang lahat ng mga miyembro na nakompromiso po yung kanilang data sa IT system ng PhilHealth. Yung pong nila dito, pagsunod sa kautusan na ito, who will enforce it, attorney? Likewise din po, ang commission din po ang mag-enforce po sa desisyon na nilabas po natin, Paki-ulit po, attorney, who will enforce the decision? The NPC? Yes, Sir Ted, apologies. Medyo na yung signal. Opo. So, NPC, ang mag-enforce nito. So, iba ho bang tao yun na aming dapat kausapin? Sino ho ba? Kasi kayo po kasi Chief of Compliance eh. So, di ba dapat mag-comply dito ang PhilHealth doon sa order ng nag-imbestiga po tungkol dito sa data breach na ito? So, who will mandate them? Sino po ang mag-uutos sa kanila? Who will order them? Sino po ang magsasabi na, sundin nyo na yung utos, abisuhan nyo na lahat ng mga members na nakompromiso ang data? Opo, when it comes to enforcement, we have an existing separate division for that to enforce the order released by the NPC, And gusto rin i-emphasize, Sir Ted, na yun nga po, na ilabas na po yung decision ng NPC in relation sa PhilHealth. Kaya nga po, so to answer my question, sino po ang mag-oobliga sa kanila? Sino po ang nagbabantay na sila po ay in compliance doon sa order? Huwag na ho nating pag-usapan yung multa, kasi nga yung pera kasi baka yun i-appeal pa. Pero doon po sa basic na sa desisyon, basic po ito na kompromiso ang data, sulatan mo yung miyembro, sabihin mo sa kanila in writing. So sino ho ang mag-oobliga sa PhilHealth Management
na natuparin, sundin yung utos. Yes po, no. In terms of notifying the data subject, it is the Compliance and Monitoring Division din po, no, to ensure na ginampanan nga po ng PhilHealth yung utos na nag-notify sila sa kanilang mga data subject. Opo, sige po. So kung kayo po ang compliance officer, so yun din po ang tanong nga namin. So did you already oblige itong PhilHealth to comply with the order? O hanggang ngayon po hindi pa rin? For now po, we're already formulating an order for them to notify the data subjects po, Sir Ted. Kasi meron na nga pong order, dapat kailangan alam na natin, no, kung naipatupad na or ano na ang steps na gagawin ni PhilHealth on that part po. Okay, sige po. So, sir, kami sa inyo, muli po mangungumusta dito po sa isyong ito. Kasi nga, concerned po tayo. Kayo din po bilang miyembro ng PhilHealth, di ba? Oo, kung Yes po, Sir Ted. opo, dito po sa obligasyon nila na sulatan yung 42 milyones na mga miyembro po ng PhilHealth. Kailan po ito, sir, ang inyo pong aksyon dito? Kailan po kayo maaaring makapagbigay po ng feedback kaya kung sakasakali, kung ano na ho, inyo na pong minanduhan na sumunod sa utos ng NPC ang PhilHealth? As soon as possible, Sir Ted will issue these instructions or orders to PhilHealth in relation to the order. Opo. Opo, sige po. So salamat po na marami, Attorney Cleto Monsanto, sa inyo pong informasyon na binahagi po sa amin at muli kaming tatawag po sa pangangailangan natin sa karagdagang informasyon. Salamat po, Attorney. Maraming pong salamat, Sir Ted. Opo, thank you at mabuhay.